ang perang hinahanap ay hindi mo pera, Robin Padilla, at hindi pera ni Sara Duterte. Yan ay pera ng mamamayang Pilipino. Kaya wala kayong karapatan na sabihin na ito ay politika lang. Maayong adlaw kaninyong tanan ug hinaot nga anaa kamo sa maayong panglawas karong adlawa. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Mga kababayan, nasa labas po tayo ngayon pero gusto nating magkomento at gusto nating bigyan ng reaksyon itong mga pinagsasasabi itong isang senador na si Robin Padilla. Ito yung hinahangaan ng maigi itong si Christian Esguerra. Dahil ito raw po ang pinakamagaling, pinakamatalinong senador ng Pilipinas. Oh my God! Ito pong programa ko, itong aking ginagawang mga episode dito sa aking vlog. Ito po ay hindi dahil sa tayo ay merong kinikilingan or meron tayong political leaning. Hindi po yun. Kaya po tayo nandirito, kaya tayo nagsasalita para ito sa mamamayang Pilipino, para ito sa ating bayan na ating minamahal. Kaya tayo nagsasalita, gusto nating ihatid sa mamamayang Pilipino itong mga obvious na nakikita natin na sobrang pagpapakita ng mga public servants supposed to be. Mga public servants yan na dapat nagsisilbi sa bayan. Na sila ay nagpapakita ng kawalang pagmamahal, walang paggalang sa mamamayan, at walang paggalang sa konstitusyon na kanilang sinumpaan. Yan po ang dahilan kung bakit tayo naandirito sa paggawa ng mga contents na dapat makarating sa taong bayan, yung mga ganitong klase ng politiko, mga ganitong klaseng supposed to be public servants na hindi nagsisilbi sa atin. Bagkus, sila po ay nagpapakita ng sobra-sobrang pagkahumaling, pagsuporta at pagbibigay pagmamahal sa mga Dutertes at doon sa bansang China. Na napakasakit po dahil sila nga ay pasweldo ng mamamayang Pilipino. Yan po ang kadahilanan kaya tayo gumagawa ng contents dito sa YouTube. Ito pong pinapakitang sobrang loyalty, sobrang pagsuporta sa mga Dutertes na alam naman natin na napakarami ng kasong hinaharap. At ang mga kasong yan, hindi mo naman pwedeng sabihing imbento. Hindi mo naman pwedeng yan ay sasabihin mong politika lang. Dahil dumaan po yan sa pag-iimbestiga at maraming nakitang pwedeng ituloy ang kaso. Especially nga kung pag-uusapan natin ang impeachment case ni Sara Duterte. At alam naman natin yung ama niya na doon na nga sa dahig. At iniimbestigahan na at malapit na ang trial dahil nga sa kanyang kaso na tinatawag na crime against humanity. Hindi po basta-basta ang kaso yan. Pagpatayan ng libu-libo katao. Mga Pilipino po yan. Kaya hindi natin maintindihan bakit itong mga senador, itong mga politicians na kapwa Pilipino natin na sumusweldo, pinapasweldo ng taong bayan, ang loyalty na ando doon sa mga taong na pinagbibintangan ng napakalaking krimen. Hindi basta-basta krimen. At itong si Sara Duterte, ganun din ito. Napakalaking kaso ang inaharap nito na pagnanakaw ng pera ng bayan. Kaya itong ginagawa nilang ito, itong pagsuporta na pinapakita, gaya nitong si Robin Padilla, ay taliwas sa kanilang sinumpaan na kanilang susuportahan at mamahalin ang konstitusyon at magiging tapat sa mamamayang Pilipino. Pero iba ang ginagawa at pinapakita nila sa atin. Ang pinapakita nitong Robin Padilla ay sobrang suporta kay Sara Duterte na hindi nga naaayon sa kanyang sinumpaan na pagmamahal sa konstitusyon at pagmamahal sa taong bayan na nagpapasweldo sa kanya.
Ang ginagawa po natin dito ay isang maliit na bagay lang, isang maliit na kontribusyon para sa ating bayan. Para baka sakali maimulat natin ang mamamayang Pilipino at wag na tayong bumoto ng mga ganitong klaseng tao. Mga tao na pinagkatiwalaan ng maraming mamamayang Pilipino na magsiserbisyo para sa ating mamamayang Pilipino, pero taliwas ang kanilang ginagawa. Ang pinagsiserbisyuhan nila ay pamilya Duterte. At automatic yan. Pag ikaw ay supporter ng mga Duterte, kasama rin dyan. Kaakibat niyan yung pagiging supporter ng China. Kaya iisa tinitindigan nila. Yung pagmamahal kay Duterte at pagmamahal sa China. Kitang-kita po yan. Napakaraming problema ng bayan. Partikular na ang korupsyon at yan nga ang isang problema ang hinaharap ni Sara Duterte. Yan yung kaso niya hinaharap sa impeachment diyan sa lower house. Na dapat niyang harapin ng buong tapang kung siya ay walang kasalanan. Madalas niyang sinasabi na ito ay politika lang at walang katotohanan yung binasa kanya, first dapat harapin niya yan. At hindi dapat pinagtatanggol ni Robin Padilla dahil ang inahanap natin dito ay accountability. Accountability yan na sinumpaan nga ng mga politiko na umupo diyan sa pwesto nila dahil ang perang nawawala, ang perang hinahanap ay hindi mo pera, Robin Padilla, at hindi pera ni Sara Duterte. Yan ay pera ng mamamayang Pilipino. Kaya wala kayong karapatan na sabihin na ito ay politika lang. Kung nagtatanong ang mamamayang Pilipino, sagutin nyo ng matino. Dahil responsibilidad nyo yan at yan ay sinumpaan ninyo. Accountability yan, Robin Padilla. At katawa-tawa ang sinasabi ni Robin Padilla na sa gitna ng krisis, dapat daw tigilan ng politika. Dapat daw kalimutan natin muna ang ganitong klaseng kaso. Yung impeachment case ni Sara Duterte dahil nga nasa krisis nga daw tayo. Well, para sa ikababati ditong si Robin Padilla. Robin Padilla, isa ka pa namang senador. Ang krisis natin ngayon ay totoo. Pero, ang hindi mo binabanggit, ang hindi mo siguro na-appreciate or hindi mo nalalaman, ang number one crisis natin ngayon ay korupsyon. Kaya hindi tama na wag nating pansinin ang impeachment, maling sabihin na dapat unahin yung krisis. Ano ang sinasabi mong krisis? Yung krisis ng langis? Indirect ang tama natin dyan, pero yung pagnanakaw ng mga politiko, direktang sapol ang mamamayang Pilipino dyan. Direktang nagpapahirap sa ating mga mamamayang Pilipino ang pagnanakaw ng mga politiko. Kaya Robin Padilla, pag nagtatanong ang mamamayang Pilipino tungkol dito sa paggasta ng pera, dapat sagutin yan. Hindi dapat iwasan yan. Dapat yan pinapanagutan, dapat yan ay squarely kino-confront ang problema na yan, sinasagot ng mga politiko, kasama ka na dyan. Robin Padilla, kasama ka na dyan na dapat sumagot kung saan napupunta ang pera ng mamamayang Pilipino. Kung itong si Sara Duterte ay tinatanong kung saan napupunta ang pera na naging budget niya dyan sa DepEd, naging budget niya sa Office of the Vice President, dapat niyang sagutin yan dahil yan ay hinihingi ng ating batas tungkol sa accountability. Hindi niya pwedeng iwasan yan. At lalong-lalong hindi mo dapat dinidepensahan yan, Robin Padilla, dahil kasama ka sa mga politicians na merong pwesto sa gobyerno na dapat magkaroon ng accountability. Hindi mo dapat iniiwas si Sara Duterte sa accountability niya. Obligasyon ninyong mga politicians yan na nasa pwesto. Obligasyon ninyong lahat yan. Hindi kayo dapat nagpapalusot ng kung ano-anong dahilan. Mali yun, yung mga ginagawa niyong palusot. Kitang-kita ng mamamayang Pilipino yan na umiiwas lang kayo, hindi ito politika at hindi rin ito maiiwasan sa sinasabi mong krisis dahil ito ang number one krisis ng mamamayang Pilipino. Sagutin ninyo ang tanong ng taong bayan tungkol sa mga nawawalang pondo, Sara Duterte. At huwag mong dedepensahan, Robin Padilla.
Hindi ko ugaling mamintas ng talino ng tao or kakayahan ng isang tao tungkol sa pagsasalita, paggawa ng kanyang mga or yung kanyang pinapakitang talino or yung pinapakita niyang kakayanan at kaalaman sa mga problema dito sa bayan. Hindi ko ugaling mamintas. Pero kung ganito yung kakatwiran mo, sasabihin mong wag na muna pag-usapan ito dahil may krisis. Anong klaseng description ang ibibigay ko sa'yo, Robin Padilla? Hindi ba kahinaan ng kokote yan? Hindi ba kahinaan ng argumento yan? Di ba sinabi na ho yan ng Supreme Court na yano ay unconstitutional? So, kung magpa-file po sila ulit, kailangan nilang, anong bagong kaso? Anong bago nilang idadagdag? Hindi naman po pwedeng same case. Bawal ho yun. Again, ayaw sa nating mamintas, no? Ayaw nating sukatin ang kakayahan itong si Robin Padilla tungkol sa pangangatwiran. Pero itong sinasabi niya, maling-mali na naman ito. Bakit niya sasabihin na hindi po pwedeng i-file yung kaso na dati nang na-i-file? At sinasabi niya na ito naman daw ay binigyan ng ruling ng Supreme Court. Para sa kaalaman ni Robin Padilla, dapat pag-aaralan mo muna, Robin Padilla, yung mga issue bago ka bubuka ng bibig at magbibigay ng opinion dahil sa kang senador. Unang-una, hindi naman dinismiss yung kaso na isinampa nung 19 Congress laban dyan kay Sara Duterte, yung impeachment. Wala namang dismissal na ginawa. Ang question dito ng Supreme Court ay proseso lang. Kaya mali yung sinasabi mo. Kaya sorry, ayokong mamintas ng kakayahan ng isang tao pero maling-mali ka dito. Anong idadagdag ho nila dyan? Sa ngayon ho, wala pa naman ho akong nababalitaang may bagong kaso na hindi katawa-tawa. Robin Padilla, ano ang katawa-tawa sa accountability? Ano ang katawa-tawa sa bintang na pagnanakaw? Yung sa paggasta ng pera, 125 million in 11 days. Ano ang katawa-tawa ron? At again, uulitin ko, kung ang sinasabi mo, Robin Padilla, ay hindi pwedeng i-file yung kasong na-i-file na nung nakaraang 19 Congress, ay mali ka rito. Kung yung double jeopardy ang nire-refer mo batas, ay walang double jeopardy rito dahil hindi pa naman nahatulan or hindi pa naman na-desisyonan kung itong si Sara Duterte ay guilty or not guilty doon sa mga kasong na-file sa kanya ng nakaraang 19 Congress na siya ring i-file ngayon, itong 28th Congress. Kasi ho, yung sino ba yung isa na gumawa ng Madriaga. yun, na hindi naman pala siya kilala ng military. Paano ho yun? Ako, kung ikaw ay magsasabi na ikaw special na tao o ikaw ang tawag ko nila dyan operator. Kasi pagka sa ganyan, pagka sinabing operator ka, ibig sabihin special service ka, kilala ka ng military. Again, pagmamagaling lang yan, Robin Padilla. Paano naman makikilala ng militar yan? Talaga namang hindi siya militar. Pangalawa, nag-operate yang si Madriaga privately. Hinire siya ng mga Duterte bilang isang private person na mag-ooperate as intelligence officer na hindi naman talaga rehistrado. Ginagawa mong standard operating procedure na hindi naman talaga standard. Nag-operate itong si Madriaga, isang private citizen, isang private person na gumawa ng mga intelligence work para sa mga Dutertes. Pero pinaganda lang ang titulo niyan. Sa totoo lang, bagman yan. Hindi talaga siya isang intelligence officer. Ganun lang ang tawag nila para medyo class. Pero ang totoo niyan, operator yan. Ang totoong tawag dyan ay bagman. Kaya hindi argumento na sasabihin mo na bakit hindi kilala ng militar. Siyempre, illegal nga ang pinapatrabaho dyan ng mga Dutertes. Paano magpapakilala sa militar yan? Dinabuko yan, dinahuli yan. Pambihira ka, Robin Padilla. Propaganda at disinformation ang pinagsasasabi mo. Sabi po nung mismong colonel na may ugnayan sa ating Vice President, hindi po siya kilala. So palagay ko, hindi naman siguro matatanggap ang statement noong tao na yun. Napakababaw talaga, napakababaw. Paano nga makikilala ng colonel yan? Illegal ang mga utos dyan. Ano yun, magpapahuli? Illegal ang pinatrabaho sa kanya, kaya hindi siya kilala ng sinasabi mo, colonel. Robin, medyo laliman mo pa. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang po, patawarin ako nitong mga kaibigan natin na ito. Hindi ba kayo nahihiyan ng ginagawa ninyo?
Ang mga kababayan natin nag-iisip kung anong kakainin nila. Itong mga panahon nito. Magkano ang bilihin? Oh my God. Ang iisipin nila, politika. Yang argumento mo, Robin Padilla, ang nakakahiya. Nakakahiya dyan sa mga marurunong na kasamahan mo sa Senado, mga kasamahan mo sa Kongreso. Dahil ito na yung sinasabi ko kinakatwiran mo na may crisis tayo ngayon, ang mga tao nahihirapan sa kanilang pagbabudget dahil sa krisis. Ang sinasabi mo, hindi krisis yung pagiging corrupt na mga opisyal. Wow. Itong ginawang kaso laban kay Sara Duterte, krisis ito. Ito ang napakalaking krisis ng mamamayang Pilipino na dapat sagutin ni Sara Duterte. Part ng crisis ito. Ito ang nagpapahirap sa mamamayang Pilipino. Hindi lang yung krisis sa langis. Dapat maintindihan mo yan, Robin Padilla. Wow! Kaya sana, ako naman din po ngayon. Palagi nyo kinakatwiran yan na ito ay pamumulitika. Itong mga Dutertes, yan, bukang bibig nila yan na ito daw ay politika. Hindi politika yan. Sagutin nyo ng maayos dahil yan ay accountability na tinatanong sa inyo. Pera ng mamamayang Pilipino ang nawawala, ang ninanakaw na dapat nyong sagutin sa mamamayang Pilipino. Robin, ano ba? Ay nananawagan sa lahat din ng mga kasama natin na sana kanina, inis na inis ako pagising ko. May impeachment na naman. Ano ba itong kalokohan na to? Meron pa silang papiyapiyatos na hawak doon. Alam nyo mga kababayan, sa totoo lang po, patawarin ako nitong mga kaibigan natin na ito. Oh Hindi my ba kayo God. nahihiyaan yung ginagawa ninyo? Ang mga kababayan natin nag-iisip kung anong kakainin nila. Itong mga panahon nito. Magkano ang bilihin? Ang iisipin ninyo, politika. Robin, yung kinakatwiran mo, yan ang nakakahiya. Hindi politika yan, uulitin ko. Pananagutan sa bayan yan. Pag ang pinag-uusapan dyan ay pagnanakaw na dapat sagutin ni Sara Duterte. Walang politika dyan. Iniiwas nyo, nagpapalusot lang kayo. Lahat pilit yung ginagawa, makaiwas lang itong si Sara Duterte sa investigasyon ng impeachment dahil lalabas ang mga ebidensya na talagang napakaraming kasalanan sa bayan nitong si Sara na inyong Diyosa. Kaya ganyan na lang ang pakikipaglaban nyo, ang pangangatwiran nyo kahit nakakatawa, kahit wala sa lugar, sinasabi ninyo. Maipagtanggol lang ninyo si Duterte, si Sara Duterte, laban dito sa bintang sa kanya na hindi niya kayang depensahan. Ano ka ba, Robin? Wow! Talagang hindi ako makapaniwala. Kung ganito ang mentalidad natin, sino pa makakatulong sa atin? Isipin ninyo, ang ini-issue natin sa Vice President natin, piatos! Robin, isipin mo, kung sino pa ang makakatulong sa atin kung ang pagnanakaw ay babaliwalain natin. Kung ang issue ng piatos ay kakalimutan natin na siyang ginamit ng inyong phone para makalusot doon sa ginawa niyang kasalanan sa bayan. Walang politika rito, puro kayo palusot. Ang piatos ay nanggaling sa poon ninyo, sa Diyosa nyo, sila ang gumamit niyan, kaya magtiis sila, lalabas at lalabas yung issue ng mga piatos na yan. Naiintindihan nyo ba yun? Na sa confidential ho kasi, inuulit ko, dati po tayo sa intelligence. Hindi naman Oh my gumagamit God. ng totoong pangalan dyan, boss. Paano ko naman gagamit ng totoong pangalan niya? Di-give away mo na kung sino yung asset mo. nilaglag mo, sinunod. Again, katawa-tawang palusot yan. Palusot yan, Robin. Yung mga pangalan na ginamit dyan, kung yan ay fictitious, dapat may record din yan na totoong pangalan, na totoong tao yan. Hindi talaga po pwedeng gamiting palusot yan. Pangalawa, accommodation lang yung kay Sara Duterte. Hindi naman talaga dapat nagkaroon ng confidential funds ang DepEd. Hindi dapat nagkaroon ng confidential fund yung Office of the Vice President. Yung ginagawa niyang pagkuha ng mga sinasabing assets, trabaho ng NBI, trabaho ng militar, trabaho ng pulis yan. Paano ka nagkaroon ng confidential fund na hindi naman dapat magkakaroon niyang opisina niya? Hindi ko nga alam kung bakit pinayagan yan na mayroong confidential fund. Hindi talaga dapat. Lag mo na. Sunod na. Pambihira talaga ako. Alam nyo, sa totoo lang po, ako'y nalulungkot. Kasi sa panahon nito, dapat sama-sama tayo. Alam mo, Robin, hindi kami kasama dyan. Kayo-kayo na lang.
Mali yung pinagsasabi mo. Huwag mo kaming isama sa mali. Yung sinasabi mong sama-sama, kayo na lang. Mali yan. Naalala nyo, no? Kasi parang pandemic ito, boss, eh. Another phase ito ng pandemic. Dapat sama-sama tayo dito. At yung mga natutunan natin dapat ng pandemic, i-apply natin ngayon. Robin Padilla, napakalaking korupsyon nung panahon ng pandemic, yun ang pinagmamalaki mo. Ang daming mga Chinese na nakinabang doon sa mga illegal na transaction sa pagbili ng gamit para panlaban sa pandemic. Ang daming nangangamatay na tao, and yet inuna pa ng inyong poon na gamitin ang mga Chinese para mamili ng gamit na overpriced. Yan ba ang pinagmamalaki mo? Yan ba ikinakatwiran mo na tama na ginawa ng inyong poon na si Digong? Yung pag-create ng Farmally na bilyon-bilyon na nakuhang kontrata, samantalang napakaliit ang puhunan. Kasi nung nakaraang pandemic, naipakita sa atin ng dating Pangulo kung paano i-handle. Wala kaming nakitang magandang pag-handle. Oh my God. Doon nga nakinabang yung mga nakapaikot sa kanyang Chinese na bilyon-bilyon ang nakuhang pakinabang dyan sa problema na yan sa pandemic. Sila ang nakinabang dyan. Siyempre, pati siya nakinabang dyan. Hindi naman po pwedeng pag nakawin niya yung mga Chinese na yan nang wala siyang pakinabang. Yun ba ang pinagmamalaki mo? Robin Padilla, nakakahiya yung iyong mga argumento. So meron na tayong leksyon eh. Mas worse na nga yung pandemic. Mas worse pa yun, ha? Dahil Hindi mo alam eh. Ito pa pwede mo Oo, ito dapat napaghandaan eh. Opo. Di ba, meron na ng mga warning, ano? Kaya sana, wag na lang maging pabida-bida, yung maraming umaagaw ng eksena. Hindi ito yung oras na yun, boss. Hindi ko alam kung sino yung pabida-bida sinasabi mo. Eh yung ginagawa mo, pabida-bida eh. Oh my God. Hindi mo pinag-aralang mabuti ang issue. Yung mga pinagsasasabi mo, napakadaling i-debunk. Ang bababaw ng katuwiran mo. Robin Padilla. Magsama-sama tayo. Hindi kami sasama sa inyo. Mali-mali ang inyong mga katuwiran. Mali-mali ang inyong mga pinagagagawa. At hindi tama na depensahan mo si Sara Duterte na may pananagutan sa bayan. Meron siyang dapat sagutin sa mamamayang Pilipino. Bakit mo ipagtatanggol? Humarap siya sa paglilitis, patunayan niyang wala siyang kasalanan. Yun ang tama niyang gawin. Hindi mo dapat ipagtanggol, hindi niyo dapat iiwas sa paglilitis para malaman natin kung talagang walang kasalanan ang Diyosa niyo. Yan ang tamang gawin. Robin Padilla, hindi itong pinagtatanggol niyo ng wala sa ayos. Ay nako, Robin. Hanggang dito lang po mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe. Malaking tulong po sa amin yan, yung inyong subscription. At wala naman pong obligasyon kayo dyan sa YouTube pag kayo ay nag-subscribe. At paki-like na rin po, mag-komento po tayo at pipilitin natin masagot ang inyong mga komento. At ganoon na rin po yung pag-share sa ating mga kakilala, mga kaibigan. Nang sa ganon, lumawak at dumami yung mga makakaalam ng ating mga pinag-uusapan dito sa ating munting channel. Thank you so much once again, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kababayan. Magkita-kita po tayong muli.